Makabayang Hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng DepEd EdTech Unit, Itulay, Online Tutorial. Muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel. Isa na namang kapanapanabik at kasiyasiyang pag-aaral ng wika at panitikan sa Filipino 8. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, ikalawang linggo na may paksang balagtasan. Kayo ba'y nananabik mga makabayan kong mag-aaral? Ayan, kung talagang kayo nananabik, pusuan naman ako dyan kung para makita kung kayo'y handa na at talagang nananabik sa araw na ito. Ayan, meron na akong mga nakitang pagbati at talagang pinusuan na nila na sila'y handang-handa na. Sige nga, tumungo na tayo sa ating dagling bati. Ayan, mga makabayang mag-aaral, kaway-kaway naman dyan. Sisimulan natin ang ating dagling bati ngayon. Joshua Passion, good afternoon. Watching and listening from Lailo National High School, SDO Cagayan, Region 2. Hello, kamakabayang mag-aaral. Katleya Soriano, good afternoon po. Watching from Ingud Ramona Integrated School, Angandanan, West District, Isabela. Hello sa iyo, nak. Meron pa tayo isang pagbati. Mia Jilin Bayudan, Kubangbang, good afternoon po, Mia Jilin, 8 Ingud Ramona Integrated School, Angadayan West District, Isabela. Hello sa'yo. Leia De Vera, good afternoon, watching from Ramon National High School, Mahogany. Meron pa tayo kay Mary Lee Kate Pascual, good afternoon po, watching from Ramon National High School. Kay Christine Erica Fumio from Caloocan High School, hello sa'yo na. Kay Sophie Capon, good afternoon po. Aaron Ace Milo, good afternoon. Watching from Ramon National High School. Christopher Andrew Respicio, good afternoon. Grade 8, Ingud Ramona Integrated School, Angandaan West District, SDO, Isabela. G. Atea Frey Antalan, good afternoon po. Watching from Ramon National High School, 8 Nara. Hello sa inyo. Ayan, meron pa tayo. Angel Fortes, good afternoon po. Tutor Mel, Gurong Makabayan, Tutor Ronel, and Tutor Mel. Krista Batikas, good afternoon po. Watching from CHS. Ayan, hello sa inyo mga makabayan kong mag-aaral. Salamat sa inyong suporta sa ating Itulay. Okay. Handa na ba kayo? Ayan, meron pa. Good afternoon po, Carmela May from 4A. Ayan, marami pa. O, dito pa tayo. Francine Jeronimo Reyes, good afternoon from Partida National High School. San Miguel, Bulacan. Hello sa iyo, Francine. Shout out sa mga taga Bulacan po dyan. Gayun din si Mark Lester Empesto, good afternoon from 91B. Hello sa iyo, nak. Andiyan din si Kana Biso, good afternoon po. Ayan, medyo marami na tayo mga pagbati. Hayaan, ang ibang hindi nabati ay mababati natin sa mga susunod na Wednesday o Miyerkules session natin. Ayan. Kasi ito'y dagling bati lamang, kaya kailangan mabilis. Hindi ko na nga binibilisan eh, okay? O, may pahabol. Janine Ronquillo, good afternoon po, Tutor Mel. Ayan. Okay, alam ko na nanabik na kayo at sabik na sa ating pag-aaralan ngayon, kaya alamin natin kung anong inaasahan sa inyo. Una, nabubuo ang mga makabuluhang tanong batay sa napakinggang palitan ng katuwiran. Ikalawa, na ibibigay ang opinyon at katuwiran tungkol sa paksa ng balagtasan. Okay?
Ayan. So bago na tayo tumungo, magbabalik-aral muna tayo. Alamin natin kung naaalala nyo pa ba yung ating mga aralin o yung nagdaang aralin nung nakaraang unang linggo ng ikalawang markahan o quarter 2. Sige nga, titignan ko kung talagang natandaan nyo pa at makasasagot kayo sa ating balik-aral. Ito ang ating panuto. Tukuyin kung ang mga pahayag ay PK, pamaksang kaisipan, o PNK, pantulong na kaisipan. Natandaan niyo pa yung ating aralin last week? Yan. Okay, natandaan. Sige nga, kung natandaan niyo nga, bigyan niyo nga ako ng heart. Papuso naman dyan. Ayan, ang dami na pala nag-heart. Teacher Mel at Tutor Mel. Handang-handa na sila. Okay, sige nga. Huwag niyo kalimutang ibahagi ang ating episode ngayon upang mas marami tayong maabot na dunong at maisali na dunong at maitulay ang pagkatuto para sa kanila. Okay, naunawaan ng ating panuto. Sige, tumungo na tayo para sa unang bilang. Ang paggamit ng computer ay magbibigay ng kagalingan sa isang individual. Ano kaya ito? PK, pamaksang kaisipan, or PNK, pantulong na kaisipan? Sige nga, patingin nga ako ng inyong mga sagot. Kung talagang natandaan nyo pa. Ayan, may pagbati. Mary Margaret Montoya, good afternoon po, Tutor Mel from 91B. Hello sa'yo, nak. Gayon din si Divine Grace Amurao, 8 Dahlia, Gutad National High School. Hello sa'yo. Marami tayong bago ngayon na nakakatuwa. Ayan, may handa na sila. Ayan, may sumagot na, Tutor Mel. At ang sagot nila ay number 1, PK, pamaksang pangungusap. Tignan nga natin kung ito ay PK. Ang galing naman! Makabayan club tayo dyan. Ito ay PK. Yang galing. Ikalawa, pansamantalang ipinatigil ang pagpapauwi sa mga Pilipino mula sa mga lugar na apektado ng virus. Ano kaya ito? Sige nga. Pansamantalang ipinatigil ang pagpapauwi sa mga Pilipino mula sa mga lugar na naapektuhan ng virus. PK or PNK? Okay, bago tayo kumuha ng tamang sagot, may pagbati muli. Jaed Gutierrez, good afternoon po. Inet, from 8 Tulip, watching and listening from Doña Magdalena, Gafud High School. Hello sa iyo, Jaed. Sana ay marami kayong hikayatin mong iyong mga kaklase na manood at makilahok sa ating itulay ngayong Miyerkules ng hapon. Ayan. May sumagot na ba? Ikalawang bilang? Ayun, may sumagot na. Ma'am, ang sagot po ni Basalel, Jairo Catiis ay PNK. At saka ni Hannah Santos. Gayon din si Juliana De Leon. Yan yung mga sagot nila. At saka, sagot din ni, pare-pareho sila ng sagot, ni Carmela May Fernandez. Gayon din si Francine Jeronimo Reyes. Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Tama, PNK, pansamantalang ipinatigil ang pagpapauwi sa mga Pilipino mula sa mga lugar na apektado ng virus. Ang pahayag na ito ay ginagamit upang sa pantulong na kaisipan. Ikatlo, ang pagtaas ng bilang ng mga nawala ng trabaho sa bansa ay nakababahala. Ano kaya ito? PNK or PK? Ayan, may pagbati muli tayo. Kay Kerubin Gabriel Villamor, good afternoon po, watching from Navaliches High School, SDO, Quezon City. Hello sa iyo, Kerubin. Gayon din kay Irish de la Cruz Gonzales, good afternoon po, from Nara Lolomboy National High School. Hello sa iyo, Irish. Ayan. Ikatlong bilang na tayo, mga makabayan kong mag-aaral. Alam na alam niyo yan. May pagbati rin kay Lara Cabonitalia, Ramon National High School. At ang sagot niya ay, anong sagot ni Aaron A. Smilo, PNK? Kanina pa yata to. Ayun, tama nga. Ang tamang sagot ay kay Eliza Acosta,
PK, kay Angel Lindaya, PK, kay Nadine Domingo Manabat, kay Leia De Vera. Alamin natin kung ito ay PK nga. Makabaya clap naman dyan. Ang gagaling naman ng mga makabayang mag-aaral natin. Ika-4 na bilang. Malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas ay mga kabataan. Ano kaya ito? Pantulong na kaisipan o pamaksang kaisipan? Sige nga. Ayan. Ayan, nagbigay ng mensahe o komento si Eliza Flores. Good afternoon po from Caloocan High School. Nakaka-excite po makinig sa inyo. Talaga, salamat makabayang mag-aaral. Ibahagi mo ang ating link para mas marami pang ma-excite o manabik sa ating pag-aaral ngayon. Ano ang inyong sagot? Malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas ay mga kabataan. Ayon kay Materesa Angel Amigo, ito raw ay PK. Kay Aaron A. Smilo, PK. Kay Kiana Biso, PK. At kay Juliana De Leon, PK. Sige nga, tingnan nga natin kung tama sila. Ang galing naman, makabayang clap. Talagang natandaan nyo pa yung ating aralin at dahil dyan, meron pa tayong pang-5 bilang. Umaasa ng tulong mula sa gobyerno at pribadong organisasyon ang hindi na makapaghanap buhay. Ano kaya ito? PK or PNK? PK or PNK? Sige nga. Hulaan nga natin. Okay, may nakakuha na po. Ayun, parang may nakita na akong tamang sagot Kay Lara Cabontilia. Ang sagot niya ay PK from Ramon National High School. Umaasa ng tulong mula sa gobyerno at pribadong organisasyon ang hindi na makapaghanap buhay. Ito ba ay PK? Ayun, tama. Ito ay PNK. Pantulong na paksa na kung saan ito ang maaari nating gawing suporta sa ating ginagawang pananaliksik. Sige nga, dahil mahuhusay kayo, bibigyan ko ka rin kayo ng puso. Siyempre, ayan. At bago tayo tumungo sa ating aralin, nandito na naman tayo sa episode o ang segment natin na Wika Rambulan. Okay, panuto, buuin ang mga ginulong letra, isulat ang kasing kahulugan ng salita sa itaas ng kahon. So dito klase, bibigay ko yung kasing kahulugan ng salita upang mas makita ninyo ang magiging sagot doon sa ginulong letra o yung ginulong letra sa loob ng kahon. Handa na kayo? Handa na kayo sa ating may pagbati pala? Ayan, bago ito. Aryan Ramatan, good afternoon po. Watching from Ariston, Bantog National High School. Hello sa iyo, Irish. Salamat sa iyong pagtutok at pagtangkilik ng ating itulay. Gayun din, binabati ko rin si Adrian Pascual ng magandang hapon from 8 Nara, watching from Lolomboy National High School, Bukawe, Bulacan. Hello sa inyo, mga taga Bulacan. Mukhang marami sa inyo ngayon ng mga ang nandito, para nararamdaman nyo kung ano ang paksa natin ngayong araw. Okay? Okay, sige nga. Handa na kayo? Ayan, si Harry Pineda, nandito siya. Glenn Harry Pineda, Aristotel. Happy listening and learning from LFG Diamantina National High School, Kabatuan, Isabela. Hello sa iyo, Harry, Glenn. Ayan. Okay, dahil kayo ay handa na sa ating wika rambulan, ibibigay na natin ang unang bilang. Ibigay ang kasing kahulugan ng salitang balitaktakan mula sa ginulong letra.
Aba, meron pa pala tayong pagbati. Hello sa'yo, Princess Diane Garcia. Good afternoon po. Watching live here in Ocampo National High School, Camarines Sur. Hello, napakalayo mo pero pinanonood mo pa rin ang ating Itulay Wednesday. Ayan, salamat sa'yo, anak. O yan, may makakahula na ba? Ibigay ang kasing kahulugan ng salitang balitaktakan. Ayusin ang mga ginulong wika o ginulong letra dyan sa ating wika rambulan. Parang may nakita na akong tamang sagot. Ayan, meron na oh. Sige nga, hulaan nyo nga. Handa na po kami. Ayun, kay Aaron Ace Milo, kay Ayesa de la Cruz, kay Beverly Jos Lungayan, kay Drandreb Sauro, at kay Denise Corpus. Ang sagot nila ay debate. Makabayang clap. Ang husay naman. Balitaktakan o debate. Okay, ikalawang bilang. Ito ay punot dulo. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang punot dulo mula sa mga ginulong letra? Sige nga. Meron na? Ayan, may pagbati pa tayo. May, hanap mo ako. Sana po, teacher. Ano yun? Anong... Ayun, sumagot na si Carmela May Fernandez, Basalel Jairo Catiis, Juliana De Leon, Kiana Biso, Eliza Acosta, Krista Baticas. Ang dami nilang tamang sagot. Kerubin Villamor, Angel Lindaya, at ang sagot nila ay simula't huli. Yun pala ang punot dulo o kasing kahulugan ng salitang punot dulo, simula at huli. Mahusay! May makabayang clap ka ngayon. At ikatlo, ito ay Makata. Ayan. Sige nga, yung mga iba nating mga makabayang mag-aaral, yung mga taga Bulacan, hello sa inyo. Alam kong alam na alam nyo ito. Ano kayang tawag natin dyan? Kasing kahulugan ng salitang Makata. Okay, tignan mabuti ang mga letra. Ayan, sa ating screen. Tignan mabuti. Yan, okay? Okay, may nakakuha na ng tamang sagot. Makata. Ayun, nakakuha na Marian Valdres. Ang kanyang sagot ay manunula. Tama, okay? Yan ay isang manunula. Makata, manunula. Okay, ikaapat. Ito'y kasing kahulugan ng salitang nakatuon. Ano kaya ito, ma'am? Tutor Mel, ano kaya yan? Nakatuon. May pagbati muli kay Risa May Kafirma. Risa May Kafirma, 8 Newton, listening and watching from LFU Diamantina National High School, Cabatuan East District, Diamantina, Cabatuan, Isabela. Hello! Ayan, maraming sumasagot. Nakakatuwa naman ang mga makabayang kong mag-aaral. Iba talaga kayo no? Ayan, may nakasagot na si Marian Badres, Denise Corpus, Angel Lundaya. Sino to? Mabilis Dandrev Sauro, Francine Jeronimo, ano daw? Nakapokus. Okay. Ang ibig sabihin ng nakatuon ay nakapokus. Okay? At panghuling bilang sa ating wika rambulan, ito ay mapagtanto. Ano kaya ito? Yan. Tingnan nyo kaya yan. Ano kaya yan? Di ba? Mapagtanto. Sige nga, tingnan nga natin. Yan, ang daming, grabe, ang daming sumasagot. Ang galing talaga. Kaya ako nananabik din ako tuwing Miyerkules ng hapon, mga makabayan kong mag-aaral. Kasi alam ko, nandyan kayo, di ba? Mas marami tayong tulong at maiitulay natin ang ating pagkatuto.
Ayan, may nakaalam na. Si Beverly Joyce Lungayan. Ang kanyang sagot ay malaman. Mapagtanto, malaman. Ayan. Natuwa ba kayo ngayong hapon? Sige nga, kung kayo natuwa, bigyan naman ako ng tala. Tala dyan. Okay? Siyempre, kayo ay mga bituing nagniningning sa karunungan ngayong hapon. Hello. Ayan, Makabayan Club. Nalaman. Okay? At ngayon, magbibigay ako ng isang halimbawa. Titignan nyo kung paano ako nagsasalita, ha? Papansinin nyo yun. Tapos saka natin huhulaan kung ano ba yung ginagawa ni Tutor Mel. Ha? Okay? Naintindihan? Okay. Sige. Kung handa na kayo, ihahanda ko na rin ang aking sarili. Ayan. Makinig pakinggan si Tutor Mel. Lahat ng bagay sa mundo ay dahil sa talino ng tao. Lahat ay nakikita ng mata mo ay pinag-iisipan ng husto. Talino ang natatanging punot dulo, kaya't dapat iyong mapagtanto tayo ay dapat na may talino. Sagot naman ni Donna, hindi naman masama maging matalino. Ang mahirap kung ito'y nakapagpapatamad sa tao. Kasipagan ng solusyon, hindi lang dapat sa talino nakatuon. At syempre, ang lakandiwa may pahayag din. Atin munang puputulin ang balitaktakan ng mga makata natin. Sambit nila'y inyong pasyahan kung talino ba o sipag ang dahilan. Sino kayang nakapansin? Ano kaya ang ginawa ni Tutor Mel? Sige nga. Nelmar Relatos, Lolomboy National High School, Bulacan. Hello po, Nelmar Relatos from 8 Teka. Hello. Sige nga, may nakahula ba kung ano ang aking ginawa? Ako ba'y nagbasa lamang? Nais kong hulaan ninyo? Ayan, kay Beverly Joyce. Ma'am, nakikipagbalagtasan. Ayan. So, alamin natin, dahil itong ating aralin ngayong araw, ito yung isang uri ng balagtasan o simpleng debate sa panahon natin ngayon. Alamin natin ang salitang balagtasan ay nagmula sa orihinal na apelyido ni Francisco Balagtas Baltasar. Nabuo ito mula sa pagpupugay at pagdiriwang ng anibersaryo ng kapanganakan ng may akda ng Florante at Laura na si Francisco Baltasar. Ang mga Ilocano din ay may Bukanig na hango sa apelyido ni Pedro Bukanig na kilalang makata ng Iloco. Ang mga Kapampangan naman ay may Crisotan sa hango sa apelyido ni Juan Crisostomo Soto na isang makata din. Ang Bukanegan at Crisotan ay patunay na pagkilala sa kadakilaan ng mga makata sa magkaibang rehiyon. Ngunit kapwa, pananda o patunay ang pagkadakila sa ama ng makatang Tagalog na si Francisco Balagtas na nauna at sandiga ng salitang balagtasan. So sa kanya pala nagsimula ang salitang balagtasan, 'di ba? Napakahusay o pakikipag-debate sa panahon natin ngayon. Alam niyo ba mga makabaya kong mag-aaral, naganap ang unang balagtasan noong Abril 6, 19 at 24. Ibinatay nila ang anyo nito sa mga naunang uri ng patulang pagtatalo, tulad ng karagatan, huwego de prenda at duplo. Ang mga kasali ay nagpatalinuhan ng paghabi at pagpapahayag ng mga patulang pangangatwiran. Nagbibigay ito ng aliw sa pamamagitan ng katatawanan, simpleng pag-aasaran, pambihirang talas ng isip at dramatikong paglalahad. So dito pa lang makikita mo na klase na ang mga sinaunang Pilipino pala ay talagang matalas ang isip dahil kahit sila nakikipagbiruan, ginagamit nila ang talas at paghahabi ng kanilang isipan upang mabigyang katwiran ang kanilang paksang pinag-uusapan. So sadya nga talaga interesante ang balagtasan o yung tinatawag nating debate. Ngayon alamin natin, meron tayong mga elemento na pag-aaralan sa balagtasan. Ang una ay mga tauhan. Ano kaya ito? Ang balagtasan ay binubuo ng isang lakandiwa o lakambini. Lakandiwa kapag lalaki ang nasa gitna o moderator at lakambini naman kung babae, na namamagitan sa dalawang magbibigkas na patatalunan ng isang paksa.
Bukod sa lakandiwa at dalawang pambibigkas, ang paksang pagtatalunan ay napakahalaga sa pagtatanghal ng balagtasan. Napapanahon at mahalagang paksa lamang ang dapat talakayin sa balagtasan. Kayo ba, nakakita na ba kayo ng balagtasan? Kasi iba yung panahon ni Balagtas o ni Francisco Balagtas, iba yung kanyang paraan ng balagtasan. Iba naman sa panahon natin ngayon na nakikita na parang debate. Okay? Siya kasi may anyo yung kanyang pagbabalagtas. Ito ay anyong patula at may sagutan. Ayan. Nakapanood na ba kayo? Ayan, ayon kay Aaron Ace Milo, opo daw, nakakita na raw siya ng balagtasan. Ayan, gayon din si pagbati pala kay Iron Casas. Good afternoon po, watching from Lolomboy National High School. Tsaka si Princess Dayan Garcia de Ocampo, Camarines Sur. Ayan, hello sa iyo na. Ayan, opo rin ang sagot nila. So sabi dito, ang lakandiwa ang nagsisilbing tagapamagitan. Lakambini at lakandiwa sa dalawang magtatalo. Siya rin ang unang magsasalita at babati sa tagapakinig at tagapanood. Ang formal na pagbubukas ng balagtasan, ang pagpapakilala sa dalawang magtatalo. Siya rin ang magbibigay ng desisyon kung sino sa dalawang nagtalo ang nagwagi. At siya rin ang magbibigay ng pangpinid o magpipinid ng balagtasan. Sumunod, samantalang ang dalawang nagtatalo ay kailangang magharap ng mga ebidensya at pagpapaliwanag ng buong husay upang makumbinsi nila ang lakandiwa na sa kanila pumanig. Hindi rin maisasantabi ang manonood bilang ikatlong elemento ng balagtasan. Ngayon, meron naman tayong pinagkaugalian. Ito yung sinasabi natin na kapag sa balagtasan, meron tayong pamantayan na sinusunod. Okay? Meron tayong tinatawag na pinagkaugalian. Okay? Una, may sukat. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ikalawa, tugma. Ang tawag sa pagkakapareho ng tunog ng dulo ng mga taludtod sa panulaan. Sumunod, meron tayong tinatawag na tugmang ganap at tugmang di ganap. Okay? Ano yung tugmang ganap? Nako, teka lang, may pagbati si Victor Ian Castillo. Good afternoon. From 8 Nara, watching from Lolomboy National High School. Hello sa'yo, Victor. Ayan. Tsaka si Nadine Domingo Manabat. Good afternoon. Listening and watching from Ingud Ramona Integrated School, Angandaan West District, Grade 8. Meron din tayo dito, pa-shout out po, still watching po from student of San Dionisio, ES Parañaque. Hello! Ayan, medyo marami-rami na tayo ngayon at medyo kakaiba yung mga eskwelahan. Hindi ko nabati si Julian sa Bialuca, Tagakay. Julian, 8, Jasmine, watching from Doña Magdalene F. Gapud National High School. Hello sa'yo, nak. Okay, yun nga, meron tayong tinatawag na tugmang ganap at tugmang di ganap. Alamin natin kung ano yung tugmang ganap. Ito'y nangangahulugang matapos ang mga taludtod sa patnig o sa impit ng tunog. Yung isa naman, tugmang di ganap ay nangangahulugang ang mga taludtod ng tula ay nagtatapos lamang sa katinig. Okay? So meron din tayong tinatawag na indayog. Tinatawag ding aliw-iw ang indayog. Ito ay tumutukoy sa tono kung saan, Okay, tinatawag ding aliw-iw ang indayog. Ito ay tumutukoy sa tono kung saan binibigkas ang mga taludturan, ang pagtaas at pagbaba ng bigkas ng mga panig ng salita ng isang taludtod. Sandali lang Naku naman, sa pasensya. Yan. Okay. Ikatlo, paksang pagtatalunan. So mahalaga to, klase. Ito ay mahalagang malaman yung paksang pagtatalunan sa isang balagtasan. Ito ay bagay na pinag-uusapan o tatalakayin upang ganap na maipaliwanag at maunawaan ang konteksto nito. Pumapasok ang issue o pinagtatalunan na nangangailangan ng malawak na kaalaman sa paksa.
upang maliwanag at na maibigay ang sariling panig at kaalaman ukol dito. So sa madaling salita, klase, kapag tayo ay nagsagawa ng isang balagtasan, sinisigurado natin na ang pagtatalunan ay napag-uusapan at maipaliliwanag at mauunawaan ang mga konseptong nakapaloob dito. So hindi maaari kung ano lang ang paksang ating gagamitin pag tayo ay nagbabalagtasan. So ito'y halimbawa. Isang halimbawa rin kasi sa paksang pagtatalunan ay yung paraan ng pagsagot. Ayan, ito yung halimbawa natin sa aking palagay. Ayan yung tinatawag nating pagbibigay opinyon o pangangatwiran. Sa aking palagay, ang tanging makapagdiligtas sa atin sa pandemyang kinahaharap natin sa ngayon ay ang pagkakaisa at lubos na pananalig sa may kapal. Ikalawa, ang tunay na kayamanan ng ating mga magulang para sa akin ay makita nilang may narating sa buhay ang kanilang mga anak. So ito yung paraan o ito yung isang paraan o tulong upang tayo ay makasagot sa isang balagtasan. Okay? Sumunod, ito yung pagpili natin ng paksa o tema. So ito yung una, meron tayong politika, tunggalian ng mga lapian sa kapangyarihan at pangangasiwa ng pamahalaan. Ikatlo, pag-ibig, makapangyarihan at dakilang damdamin. Ikalawa yon, ikatlo, karaniwang bagay, mga bagay sa paligid. Ikaapat, kalikasan, lahat ng bagay na hindi gawa ng tao. Ikalima, lipunan, pangkat ng mga taong nabibilang sa iba't ibang uri dahil sa kanilang kalagayan sa buhay at sa kanilang pamantayang pangkabuhayan. At ikaanim, kagandahang asal, kagandahan ng pag-uugali. Okay, so yun yung mga elemento, hindi pa tayo tapos, may marami pa yan. Okay, babati muna tayo. May pagbati rito si Monica Lagrimas. Good afternoon po, watching from Lolomboy National High School. Hello sa'yo, Monica. Ayan, napakarami na kanyang pagbati. Watching from Bukawe, Bulacan. Ayan. Magandang hapon po, Alicia Central School. Hello po sa inyo. Gayun din kay Anthony Buenabaje Ariola. Hello po, watching from SDO San Jose del Monte City. Madeline Ganaban, good afternoon po, watching from Cupis National High School. Hello po sa inyo. Ayan, salamat po sa inyong pagtangkilik at nawa ay kayo ay makibahagi sa amin. Okay, sumunod. Meron din tayo syempre pagbibigay ng mensahe o mahalagang kaisipan sa balagtasan. Isa ito sa mga inaabangan para masabi natin na ang nangyaring pagtatalo o pangangatwiran ay may magandang dulot din o pagpaparating din sa mga makikinig. Ito ay tawag sa ideya o damdaming naisiparating ng kabuuan ng anumang sasabihin, teksto o akda tulad ng balagtasan. Binubuo ito ng simbolo na binibigyang kahulugan at isinasatitik para maunawaan ang mensahe. Halimbawa, ang pinagtalunan ay ano bang mahalaga, kagandahan o talino? So isa to sa mga pang-wrap up o yung kabuuan. Ang mensahe ay mahalagang malaman ang talino dahil kaya kaya nitong higitan ang kagandahang panlabas ng isang tao. Halimbawa, ganun. Okay, ikalawa naman, mahalaga ang kagandahan lalo pa at ito ay naaayon sa kabutihan ng kalooban ng isang may pisikal na kagandahan. Aanhin ang talino kung hindi mabuti sa iba. Okay? So, kung titingnan mo yung debate o yung balagtasan noon, syempre saan yung patula natin ginagawa yan, di ba? Pero sabi nga natin, sa ngayon ay debate na ang tawag o pagtatalo o pangangatwiran, mas nabibigyan na siya ng mas naipamamalas na natin yung ating damdamin, di ba? Yung ating mga kuro-kuro o pananaw. Ikalimang elemento ng balagtasan ay ang pagtatanong ng mga bagay na mahalaga. Okay? Hindi lang natin ginagawa yung sinasabi nating balagtasan o pagtatalo o pagdedebate ng wala. Siyempre meron. Ayan. Mahalagang tanong ay yaong nagpapaisip at umaantig sa inyo. Mga tanong na aakay sa inyo sa katotohanan, patotoo at pagbabago. Maaari itong kapalooban ng maraming paksa pero karaniwan ay kakaunti ang pagkakatulad ng mga ito.
Number 1, hindi ito mababaw o batay lang sa katotohanan, bagamat marami itong itatanong kasunod na mga tanong na batay sa katotohanan. Ikalawa, may ilang kaugnayan ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mas maganda kasing pag-usapan sa balagtasan yung nararanasan mo, di ba? Mas magandang ibahagi yung talagang naranasan mo, araw-araw mong ipinaglalaban, araw-araw mong pinagbubuti ang iyong sarili dahil ito ay iyong nararanasan at nadadanasan. Okay? Ikatlo, hinihikayat tayo nitong magbigay ng sagot na talagang pinag-isipan. Okay? So paano tayo nagtatanong kapag ito ay balagtasan? Halimbawa, ang tanong ay o ang paksa ay paggamit ng cellphone sa paaralan. Paano mo itatanong, tama bang ipagbawal ang pagdadala ng cellphone sa paaralan? Ayan, isang ano 'yon. Kasi kukunin mo yung pulso ng bayan at yung pangangatwiran na nais mong malaman sa mismong nagdadala ng cellphone sa paaralan. At ikalawa, pagbibigay ng mga guro ng takdang aralin kung Sabado at Linggo. Ano ang iyong maaring itanong? Tama bang magbigay ng takdang aralin ng guro sa mga araw na Sabado at Linggo? So may pangangatwiran doon. Merong pabor dahil mas marami silang oras sa paggawa. Meron namang nasasakripisyo yung buhay pamilya at panahon sa pamilya. Kaya mas magandang itong pag-usapan gamit ang debate o pagtatalo. Ayan, masaya ba kayong natuto mga makabayan kong mag-aaral? Naunawaan nyo ba? Sige nga, kung naunawaan nyo, bigyan nyo nga ako ng puso. Ayan, pusuan nyo naman. Ayan. Pagbati kay Nadine Domingo Manabat. Good afternoon po from Ingod Ramona Integrated High School. Hello sa'yo, nak. Ayan, papusuan naman ako kung naunawaan ninyo. Pagbati rin kay Princess Dayan Garcia. Good afternoon po from SPJ watching live here in Ocampo National High School, Camarines Sur. Ayan. Huwag niyo rin kalimutang mag-selfie, di ba? Habang tayo ay nagtatalakay dito, pwede kayong mag-selfie at magbigay ng komento at pwede niyo yan ibigay sa ating DepEd E2Live page. Ayan. Ayan, marami nang nagpuso, maraming nakaunawa. Tutungo na tayo sa ating balagtasan. Basahin at ang palitan ng pananaw ng dalawang makata. Sagutin ang katanungan sa bawat bilang. So, ibibigay ko ang piyesa ng balagtasan at suriin ninyo kung ano yung mga dapat nating sagutan dyan. Mas marami kang matututuhan kung modular ang iyong piniling paraan. Lahat ng gusto mong malaman ay mababasa mo na sa module na binigay ni ma'am. Hindi ka nagagastos ng pera, di katulad ng online class mo, papaload ka pa, gastos talaga. Sa modular, wala nang problema, wala nang poproblemahin pa. Yun yung pananaw ni Nick. Ito naman ang pananaw ni Ken. Dito sa online class ko, hindi na ako gagamit ng notebook. Sa computer ko na lang iniluluklok. Mahal man, sulit naman. Makisabay ka naman sa pag-inog ng mundo. Teknolohiya na sa mundong ito. Ang sabihin mo, hindi ka marunong ng computer, kaya sa online class ka, bitter. Ayan, yun yung tinatawag natin na meron tayong ginagamit na tugmaan para mas maganda siya pakinggan at mas maganda siya, mas nakaka-catch o nakakatawag pansin. Yan ang ginagawa natin sa balagtasan. Okay, may mga katanungan tayo. Balikan yan ha. Tingnan mabuti kung ano yung pinag-uusapan nila, kung ano yung ipinaglalaban nila. Kasi meron kayong tatlong tanong na nais na kailangan sagutin. Tungkol saan ang paksang pinagtalunan ng dalawang makata? Sige nga, sino ang pwedeng makasagot dyan? Tungkol saan ang paksang pinagtalunan ng dalawang makata? May pagbati muli tayo kay Rachel Solito. Good afternoon po, watching from Bangkero Integrated School. Hello sa'yo, Rachel. Ayan. Gayun din kay LJ Matalang. Hello po. JB Petson, pag-aaral ba? Yung bang pinag-awayan nila?
Ayun, kay Beverly Joyce Lungayan, modular at online class po ang kanilang pinagtatalunan. Mahusay. Sumunod, ikalawang tanong, ano ang pananaw mo sa modular na pamamaraan ng pag-aaral? Sige nga, tignan ko nga kung anong pananaw ninyo. Ayun, kay Eliza Flores, kung ano ang mas magandang gamitin, modular ba o online class? Okay? Ayan. O sige nga, magbigay kayo. Ano bang pananaw ninyo sa paggamit natin ng modular? May pagbati rin tayo kay Bakay Patricia. Good afternoon po. Watching from Bangkero Integrated School. Hello sa'yo, Patricia. Ayan. Tungkol po sa kung ano ang mabisang paraan ng pag-aaral, modular or online class. O ngayon ay ikalawang tanong natin, ano ang pananaw mo sa modular na pamamaraan ng pag-aaral? Sige nga. Kay Alayson Kate Banyes, tungkol sa magandang dulot ng modular at online class sa pag-aaral. Okay? Ayan, galing naman kay Princess Diane Garcia, tungkol sa modular learning and online learning po, ma'am. Ayan. Hindi, ayan, ito kay JB Betcho, nasagot niya. Modular ay mas mahirap dahil walang magtuturo sa iyo kung hindi ang iyong sarili. Okay, yun yung kanyang pananaw, ha? Kay Beverly naman, mas marami po ako matututunan at hindi po masakit sa ulo. Hehe. Ganon sa modular. Okay, kasi meron talaga tayong tinatawag na independent learner. Okay, yung iba kasi okay sa kanila ang modular dahil mas nakapagpo-focus sila, naiintindihan nila yung kanilang sinasagutan. Okay? Ayon naman kay Eliza Flores, medyo nakatatamad po ang modular kasi madami pong need sagutan kesa sa online class na pinapaiksi na lang ng guro. Okay? Ano pa? Ayon naman kay Mary Eunice Simon Taguba, watching and listening from LFG Diamantina National High School, Cabatuan East District, Diamantina, Cabatuan, Isabela. Okay, ayon kay Katiis, nakatutulong sa mga mag-aaral na walang kakayahang mag-online. So may kabutihan din, okay? Para sa kanila, ang paggamit ng modular ay isang praktikal na paraan nang hindi mahinto ang pagkatuto ng isang mag-aaral dahil wala silang kakayahan sa sumabay sa online class. Sumunod, ano naman ang pananaw mo sa online class na pamamaraan ng pag-aaral? Sige nga, tignan natin. Ayan, may sagot pa rin kay Maria Teresa Angel Amigo. Medyo mahirap po dahil mag-isa ka lang na maghanap o magsasagot ng iyong module. Gayon din kay Juliana De Leon, mahirap po sa modular dahil wala po itong sapat na pagpapaunawa mula sa aming group. Okay? Gayon din ang sagot ni Allison Kate Banyes. Sa aking pananaw, isa itong maganda at nakatutulong din sa mga walang kakayahang makasimula ng gamit ng internet. Okay? Pwede rin naman yun. Okay, sumunod na sa ano na tayo, sa online class. Ano naman ang pananaw mo bilang makabayang kabataan? Ayan, ayon kay Christopher Respicio, nahahasa natin ang ating isipan. Mahirap, walang magtuturo kundi ang iyong sarili. Yun yung pananaw nila sa modular, ha? Ito kay Princess Garcia, mahirap modular kasi malalabo po ang mga larawan ng mga pangungusap na binibigay. Sa online class po, ay mahirap rin po lalo na kung walang permanenteng signal. Ngunit, mas napapadali po nito ang aming pangunawa at malaya kami nakapagtatanong sa aming guro. Okay? Sa aking pananaw, mas maganda po ang online class kasi po may nagtuturo ayon kay Angel Lindaya. Gayon din kay Victor Ian Castillo, sa aking pananaw, mas maganda ang online class sapagkat kung may nais kang maitanong ay maaaring itong sabihin at napaililiwanag sa amin. Gayon din kay Benice Andrea Barizo, sa aking pananaw ang online class ay mahirap pero maaari itong sabihin na maganda rin dahil na ipaliliwanag sa amin ang nais ang pag-aaral. At ang panghuli ay kay Katiis, Basalel Katiis, sa aking palagay maganda po ang online class dahil unahin na natin ang magandang dulot nito.
Sa pandemya, isaalang-alang ang kaligtasan ng ating mag-aaral. Maganda po na hindi ako pumupunta ng eskwelahan at nakapagpapasa ako sa pamamagitan ng internet at website. Okay? So doon pa lang makikita mo na klase ang kagandahan at ah, um, tinatawag natin na dulot ng isang paksa na maaari naman bigyan ng parehong katwiran. Ang galing naman, makabayan clap nga sa inyo, magaganda ang inyong mga sagot. Ibig sabihin talaga, kayo ay natuto ngayong araw. At dahil dyan, punta na tayo sa bakit mahalaga. Bakit mahalaga? Ito ay isang matalinong pakikipagtalo. Sa kasanayan, ito ay maaring mahasa ang isipan at paraan sa paglalatag ng mga katibayan o katunayan ng iyong sinasabi gamit ang matalino at mapayapang paraan. Gawin itong tulong na pamaraan upang maisatitik ang mga magandang adhikain para sa sinisintang bayan. Tandaan na kapag ginagawa natin ng balagtasan o debate, ito lagi ay isang matalinong proseso at matalinong pagpapahayag na iyong sarili. At huwag kakalimutan na ang magiging makabayan ay siyang ugat upang maipaglaban at maisakatuparan natin ang kabutihan sa ating kapwa. Muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan na laging nagpapaalala ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Andito ang amin yung inyong komento at suhestyon ay mahalaga sa amin kaya maaari kayong scan yung code, yung QR code namin para sa inyong komento. Muli, maraming salamat mga makabayan kong mag-aaral. Paalam!